submit yung HIC benefit package. So, under sa consultation list is nandyan si e-claims at saka si consultant. I-select natin si e-claims under sa new admission na consultation. Nakalinya sa new admission, then i-select natin yung e-claims. Ito na ba? Nakuha natin? GUI? Okay, so first thing ang promo, before tayo mag-generate ng e-claims, i-check muna natin yung eligibility check ng patient. Look for kailan siya ng anak. Check natin yan kung New admission. Then click on e-claims. so, yun, kung may PhilHealth. pag yes yan, pwede na siya magka-claims. Yes. Yes, okay na. And then, pagkatapos ng eligibility check, sa status na naman tingnan natin ng server. PhilHealth server. Check server status. Pag yan naka-up, so meaning pwede tayo magkapag-submit ng e-claims. Okay na. Online, kunwari. Kung pag yung sa server ng PhilHealth po, kaya kung pag ito nagka-down, is hindi po tayo makasubmit, maka-upload ng e-claims. Hindi niya mag-receive Check yung muna. sinasabi natin na documents po. Then So, dapat eligible siya. Yes po, may down. Tingnan na ito, i-booking na lahat. So, click natin yung electronic claims forms. So, click natin and then add new claims record. So, yun. Ito tayo mag-entry. So, if yung patient is referred to another hospital, pwede natin lagyan dyan. For referral. Ito, HCI. Kumbaga, i-refer natin yung patient sa ibang hospital. Or another If you refer. facility. So, if wala naman, so check natin dito sa confinement period. Ito na ba tayo lahat? Date admitted is August 8. So, date discharge is Following day. dapat within Six. at least 24 hours. 24 hours daw. I think 3 days. Kumbaga, pagkatapos nang na-admit doon, ilang days ba mag-stay yung 6 hours. hospital? 24 hours para may claim. Ayan, so August. So ito na-admit ng 1 ng madaling araw. Pag ito. Ma-discharge siya 1 din ng madaling araw. 1 p.m. ito, no? 1 p.m. So, pwede, ganyan, mag-alisa lang tayo lang yan, 4-5. So, hindi dapat maglagay tayo ng mga laps ng time. At least more than within, more than 24 hours. Okay, yan. Ma'am, 34 hours na alis ka na. Yan. And then, sa patient disposition is dapat naka-improve. Check natin ang improve. Okay na, and then admission diagnosis, ano bang mas ilalagay natin dyan? Yan, PEO 38 weeks EUG. Yan. Yan ang most din ang nilalagay dyan sa admission. Admission diagnosis. So, okay na. Pag dito if attested permission na provided form, yan, itik natin dyan if si member ba is incapable of mag-sign. Yan, i-check natin dyan. If wala naman, so leave it lang lang. And then dito sa type of claim, dapat naka-check si MCD. Yan, so di ba? Ito yung nire-reflect yung ginawa natin kahapon, yung 112 na at least minimum ng prenatal consultation. Yan, nire-reflect yan. Pag wala kayo nilagay dyan na prenatal consultation is hindi yan mag-reflect. Mag-i-error yan pag mag-submit kayo ng e-claims. Okay na ba? Lumabas ba 112? Sa inyo? Masad tuloy si Don. Wala akong claims. Okay na ba? So yan. Pag dito, pagtapos na okay na, dito na tayo sa RBS. Under sa discharge diagnosis.
di ba, may ICDT na tayo nilagay. Tapos, sa RBS, i-click natin yan, and then, ihahanapin natin yung code na MCP01. Ano ba yun? Ito o, delivery and mobile services. Tara, dito. MCP01. So, click natin yan, type natin dito. Click natin, see. Yun. Ito bang lumalabas? Click natin service, and then type natin MCP01. NCP01. So, ito yung old na amount, kumbaga. So, Did you put okay lang MCP yan. na? Isa-select pa natin yan. Select natin yan. Okay, MCP. Short Yun, diagnosis. nag-check na ba? And then, operation date is yung Yes. sa admission, Lagi, admin date. August 8. Parang nakita mo sa baliwasa. 08. So, dapat manual Nakatakot mo yun, parang nakita sa mo ko 08/2021. At least before 8, hindi after 8. Taga dun ka, sir? Ay, taga Tituan ka, di ba? Taga sa ka mo, sir? August. Pero ngayon, nag-stay sa zone 1. Ay, katulad kayo. Hindi, Wings ako, Ayan. sir. Okay na Sino ba? taga-ICAS? Okay, naka-follow ba lahat? Next is, after dito, is Ano lang? select natin ang 2011. Ay, first elementary? is rate. High school? So, MCP01. 2011. And then, i-click natin yung magnifying glass. Kita nyo sa left side. Magnifying glass. Dapat dito pwede natin ilagay. Pag wala tayong doktor, as long as mayroon 33, tayong grabe. na BIMOG accredited, yan pwede siya ilagay dyan. Si midwife na Ikaw? may accreditation. 20s. Pag wala si doktor. So, pwede si midwife dyan ilagay. Sana all buff and very, Basta 20. sige. Sige, select natin. Grabe. Sino ba dito? Asin. Yan. And then date sign is selected. Date sign is 9. August 9. Thank you. August 9, 2021. Ano na all accredited? Yan. Okay na ba? Nakaselect na po tayo ng doktor. Dito na tayo maglagay ng yung actual price ng Bakit kami hindi MCP. accredited? Oh, meron ka dito. Kasi doon sa taas is, i-check natin, MCP, ang professional fee niya is 3.2 lang. And then yung hospital fee is 4.8 lang. So in the new kuan sa PhilHealth, maglagay tayo ng 30% each. 30%. Additional. Kung may professional fee, pwede lagyan natin ng 30%. Plus 30% sa hospital. If wala yung professional, yung sa hospital lang, or facility, yan ang lagyan natin ng 30%. Or pwede natin i-search sa online sa PhilHealth ng case rate. Ano daw? 30% ah. Doon nakalagay for infirmary ba, pwede ba siya sa RHO, Pero or depende sa, pang-hospital lang na search ICD pa rin or daw sa RBS. Kung mayroon talagang given. Pero kung wala, 30% So lang magkano, hospital. magkano si total institution that is 10.4? Yung actual. 10-4. Ito, care institution is, magkano, 4.8 plus 3.2. 4.2 ba 7,800. yun, no? 3.2. Yan. 4.8, 4.8 pala. 8 mil. Plus 30%. 6 to 40 na? Sige. O, ka na. Yan, 1,140 plus 480, 4.8. 6 something. 6 to 40. Yan, so facility is 6 to 40. Tapos si professional fee is for 116. Yan. With a total of 10.4. So yan. Yan ang total na ma-receive ng facility. Basta MCP. Ano ko na yung 4160?
Sa professional fee. Bago. May Yung computation. Sa January pa yun na February pala. 30% niya. Ng yung rate. Lahat ng 8 grades may 30%. 3-2. So deadline is yun, 9. August 9. Pag si patient na yung pumirma, so limit lang na dito. 2021. So kina-i-save na August natin. 9? Then, save. Ade, Nagka-follow ba na? Sige. Ano daw, next? Huwag mo na sir. At least na sila. Nasaan na kayo? Ang employer. Ano ba yung Sige, employer pataas. na nilagay film? Sige, pataas pa sir. May trabaho pala siya. Ano yung employer ni... Baba ka? Sige, baba ka na. Anong pen? Saan niya? Asan Asan ka? Ano sa employer certification. Wala ko niyan. Kasi indigent ako. Ano kasi PhilHealth yan? Saan man yan? Wala din ako. Ano pa pwede man see? Ah? Employer Employer name, magre-reflect po yan pag yung doon sa Type of PhilHealth mo. demographic ng patient is naka-employed. Ah, Government employee. Dapat in its Kami indigent, so walang employer. Direct na wala na siyang inaalat na ibig sabihin ng pen, sir. Sir, ano daw ang ibig sabihin ng pen? okay? Pag-check na. Okay? Ikaw ba? PhilHealth Employer's Number. Ito. Employed yan. Pineapple pen. Pwede din yan pa, makikita, masisearch po natin yan sa Kasi yung online. PhilHealth app nila, employed. Oo. Uy, isa kanya lang sa ganyan din. Mayaman. Mayaman. Sente niya. Pwede yun siya, masisearch po yan. As long as government yung Sa amin pala mo din na gobyerno. i-select na, doon lang tayo sa patient demographic tapos i-select natin ang indigent. Dapat yung digest. I-read na lang natin yung Hindi patient. naka-first. Patient profile, yung sa pencil. Sa baba.